attitude mo positive kesa magaling ka lang. Dapat marunong ka rin makisama. Thank you. Thank you so much. Thank you. That was Jojo Gabinete of Feb. Up next, we have Jojo Panaligan of Rider PH. Thanks, Jane. Direct, andito po. Gitna po. Can you talk about yung location, pati yung atmosphere na binild nyo sa film to move the story forward? Yeah, gusto yung nilimutan sa 80s. Sorry, mention, ito yung unang collaboration ko with my father. Si Raymond Red is also here as a cinematographer. So, ano na rin siya, award-winning filmmaker, legend na din. And tagal na namin naghahanap rin ng project na to collaborate on. And I think swak dito sa Hilim kasi nga 1980s na familiar siya sa era, sa decade. And then we shot the film sa Makiling, no, na may parang mga boarding school doon na alumni rin yung dad ko. So parang yung myths and yung atmosphere na Makiling, we had to utilize it for the film. And challenging rin siya kasi may mga set pieces kami na we had to build sa studio. So if nakita niyo yung production designer din sa isang clip, no, si Ana Lu Sanchez, who I worked with sa Erie, nakita niyo yung background studio. So marami rin kami binild para very controlled, very deliberate yung design for the movie kasi nga period film. And then nag-shoot rin kami sa mga certain mga kumbento dito, pero ni-recreate lang namin yung interiors, no? Parang iniba namin yung loob. Nag-build kami mga panels. So very I guess extensive yung work na ginawa namin in designing the movie, which is exciting lagi kasi mas intentional kumbaga yung film. And something new rin na hindi ko pa na-try kasi I think yung mga recent movies ko mas modern, like yung The Leader, diba? Techno-horror, internet, diba? So ito naman going back to mas classical horror genre. Second question ko direct sa inyo pa din. Napansin ko po lately, ang daming horror movies talaga. And I remember about 2 or 3 decades ago, horror movies ang nagpakilala worldwide sa mga Thais. You think it's our time now? And if so, what is it about the genre that gives us the opportunity to be known worldwide as Filipinos, as Filipino filmmakers, and Filipino films itself, Filipino horror films? Yes, I think yung horror kasi very visual, very universal. I think fear is universal. Parang even subtitled horror movies, di ba, na appreciate ng kahit masa na Pinoy, nag-theatrical dito dati yung mga The Ring, di ba? So yun, scares, yung atmosphere, yung themes ng horror, napaka-existential. So, nakaka-relate kahit saan. And kaya madali rin siya i-distribute. And I think ang horror, escapist din siya. Lalo na dito sa Philippines, di ba? Kaya nagpa-flock yung mga audiences sa horror, just like romance or rom-com. Parang barkada movie siya eh. May release rin eh. Hindi lang siya scare. Minsan after the jump scare na maririnig niya sa cinema, tatawa sila. Kasi may parang release of tension yan. So I think yun ang reason napaka-successful ng horror. And siguro, compared to other genres rin, mas feasible siya. Diba? Mas concept ang horror, mas imagery, rather than kunyari action, diba? Sobrang expensive to do properly or at least convincing na makakompete ka sa Hollywood, diba? So yung horror, may palag tayo as a developing country na syempre mas realistic yung mga resources natin. Mas kaya natin i-match kung ano yung in-export ng mga neighbors natin, no, sa Southeast Asia. Kasi mas nadadala siya ng atmosphere, ng concept, rather than production value like, you know, exploding helicopters. Hindi natin kayang pumantay sa Hollywood because of, syempre, mas malaki audience nila. So, I think yun yung reason, very,
realistic to export na genre coming from Filipino filmmakers. And we can also, syempre, parang include nga yung culture natin, yung subtext ng stories natin, even though yung package niya genre, and malaki yung audience niya worldwide. So, I think, yeah, yun yung opportunity dun. That's why siguro nag-gravitate ako personally towards horror. Pero, I still do other genres now. I even did like something totally different, yung mas wholesome na sports movie with Friendly Fire just before this. So, I try to do different things. Pero I think horror lang talaga yung nag-resonate with a large audience. So, naturally, yun din yung gusto i-finance ng mga studio. Thank you. Thank you. That was Jojo Panaligan of Writer PH. Up next, we have Mark Magadia of Maganda Blue Movie. Hi guys, yung question ko for the cast muna. For the cast, ano yung parang meron may experience na nakakatakot sa set? Kasi parang yung mismong set atmosphere ito. So, can you share something besides dun sa painting na I think we will be interested yung audience? Sa cast, kung sino yung gusto mag-share? Si direct din. Okay. Alam ko, yun, na-mention na namin sa painting, no? Pero, yeah, very creepy yung atmosphere since yung themes nga namin, di ba, may demonology, may ghost. Pero ako kasi hindi ako sobrang superstitious. So siguro mas may share sila. I think sa amin yung kami ng production team was the creepy painting na kailangan namin sunugin dahil nga may mga nadi-disturb na ng mga bata na nagre-retreat doon kasi yung location namin pag di kami nag-shoot pinapa-ano pa rin siya, pinapa-open up pa rin siya sa public for retreat. So yung mga hindi nila alam na may mga naiwan na props, diba, natotraumatize sila doon. So you had to burn it kasi may bad vibes yung painting. Pero Before that, ba naniniwala ka sa parang mas supernatural? I mean, open na ako to it. And syempre kailangan na-acknowledge mo rin yung fear and yung horror para maintindihan mo what makes people afraid, diba, to be a effective horror filmmaker. Pero siguro hindi mawawala as a director, hindi mawawala yung parang I think na-mention ko to lagi na parang kang magician na nag-aaral ng magic. Siyempre, when you watch another magician play a magic trick, mas iniisip mo na lang yung paano niya ginagawa yun kaysa yung na-enjoy mo yung trick, no? I mean, mahirap siya tanggalin. So, usually yung mga director, we have to watch a movie twice para yung isa immersed kami, and then yung second yung mas ina-observe mo na. So, mahirap siya tanggalin sa'yo if alam mo paano gumawa ng horror film, diba? You see through the process. Parang diba? Thank you, Derek. Second question ko sa cast na lang ulit. Ano na lang, pakilala na lang kayo kung ano yung mga characters ninyo at saka ano yung mga parang katangian mga characters ninyo na the audience would be excited about. Yun na lang. I think isa-isa kong friend. Rafa? Hi, ako si Rafa. I play Darwin. Yung karakter ko pangalan si Darwin. Isa ako sa mga investigators na police na katrabaho si Kuya Mon. Yung character is very, ano siya yung medyo silly na police in a horror movie na siya yung makulit. Yeah, so yun yung character. It's fun to work with Kuya Mon and first time working with Direct Rec, so really enjoyed the experience. And marami akong nakatrabaho ulit in this film that I've worked with before. Si Evan, first time working with Nicole, so I had a lot of fun. Ako po, I play the role of Trini. Isa po ako sa mga nuns. Yun, kasama po ako nila
Ate Raisa, nila Ma'am Langga. And I guess you could say, ano ba din? Mabait na. Ano mabait ba? With a huge wink. Mabait na nun. Kung baga, ako po yung mas nakakausap ni Heaven sa place. Sa place na ngayon tinawag. So, yes. Ayun lang po. Hi, I'm Skywalker. I played the role of Thomas. I'm the sister of Helen. I was happy when I got to saw my co-actors because they're really inspiring and they're really amazing at acting. Ako po dito si Helena. Isa po ako sa member ng Kulto and galing kamay po ako ni Sister Marga, ni si Miss Yula, and mabait po ako. Bait-baitan po ako dito. And sobrang strict ko. Ako po yung pinaka-strict sa sister and sobrang uhaw po ako sa kapangyarihan. Good afternoon. Ako po ay isang madre sa nangangalan si Sister Marga. Ako po ang parang leader ng orphanage. Mga nag-aampon kami ng mga batang lalaki. Mas madali daw kasi yung alagaan ng mga lalaki kasi hindi mabubuntis. So, yun ang pinipili namin alagaan yung mga lalaki. And isa sa mga mga lalaking kanto. Tapos, isa sa mga alagad din si Sister Marga. Ako po si Investigator Fred dito, ang investigador na rumiresolba ng kaso ni character ni Heaven. Kasama ko si Darwin, played by Rafa. At eventually, sa aming pag-iimbestiga, mapapadpad kami sa bahay ang punan na puno ng kababalaghan. Ako po dito si Gabriel. Isa po ako sa orphanage. Ako po yung panganay sa mga bata. And at the same time, isa po ako dito sa mga nag-guide kay Heaven sa pagpasok niya dun sa orphanage mismo. Isa po ako sa mga nag-guide sa kanya. Feeling kong tumulong na rin. So, kayo na po humusga kung ano po yung sa tingin yung character doon ni Gabriel, kung mabuting tao ba siya or may gagawin ba siyang hindi ko alam kung ano man. Pero mabait ako dito guys. Abangan niyo po. Ako po si Isa. Si Isa po ay fugitive. Kasi yun nga umalis kami ng kapatid ko dahil dun sa tatay ko. May abuse na nangyari and so alam mo yan. Kailangan na lang panoorin. Pero kailangan ko tumakbo at doon makikita ko yung lilim, yung salamsiyula, yung mga nuns, at doon magsisimula na yung mga, ano yan? Ano yung word na kababalaghan? Hindi ko mag-isip yung kababalaghan. Pero doon na mangyayari yung mga kababalaghan. Doon yung makikita ko ano bang gagawin namin ni Tomas, paano kami aalis doon, papayagan pa ako yung simulang umalis doon. And so, sa ending, I actually like the ending. Pero kaya na dapat panoorin kasi sobrang unexpected yung ending. Okay, salamat. And congrats guys. Thank you. That was Mark Magadia of Maganda Ba Movie. For our next batch, please do stand by Erwin Agawa of Mananggana, Ray Pumaroy of Abante Lini, Nikki Wan of Manila Standard, Mac Richard Paglicaw of Lionheart TV, and Miss Ana Ticol of Abante. Our next question will be coming from Erwin Agawa of Mananggana. Thank you. Congrats sa aming movie. Kay Direct Mick. Direct Mick, ano nag-inspirasyon dito sa movie na yun? Kasi parang walang tingnan, di ba? Yung horror Hollywood film yung may isip. Ano po nag-inspirasyon?
Siyempre maraming parang pieces that combine to create Lilin. So, siyempre, first of all, yung location, yung myth sa mapiling, and yung idea of imagine if may secluded or isolated na society during the 80s when may mga taong nagiging disparasido, may mga bodies na nahanap. Ano yung gagawin ng isang parang secretive cult to survive that era, and kung ipaparallel ba nila yung nangyayari sa reality nila outside. So may ganun na aspect, I guess yung themes, no, is fanaticism and fear. Pero on the genre, I guess, level, tagal ko rin gusto gumawa ng mga kasi besides horror films, inspired rin ako a lot on horror media, even including games, na maraming feeling ko mas interactive pa nga, mas na-immerse ka sa horror. So, paano ako ng mga parang Silent Hill or Fatal Frame or Rule of Rose, kung familiar kayo doon. Kasi gusto ko yung idea na may pina-follow kang protagonist na mapupunta sa isang secluded na world na may sariling rules, may sariling lore. Parang siyang demonic Alice in Wonderland, di ba? May ganun na aspect na you follow, ikaw yung vehicle ng audience para pumasok sa isang, di ba, kakaibang mundo na may sarili silang laws, and then may na-unveil kang mas ancient na evil. So parang gusto. Pero naiinis na ako kasi hindi ako makatulog na mag-isa. So yung lola ko kasi, nakakita siya. Parang lola, pumunta ka nga dito. Like, hindi ko alam anong meron. Baka may makita ka. So yun pala, all along, nandun na pala sa may nakatayo dito. Said, talaga ba? Sa corner pala ng kwarto ko, na kung saan ako naka-face, may lalaki daw na nakatingin lang. So ako, So after nung nalaman ko yun, tumakas talaga yung balahibo ko. And then, umalis na ako dun sa online. Sabi ko, hindi ko na kaya. And then yung sa set naman, meron kaming shoot ni Direk. First day natin, Direk. Sa may gubat. Ay, di syempre gabi na. Tapos walang ilaw. Kasama ko yung team ko, nasa kotse kami ng bag. So talagang dadaanan mo, wala talaga siyang ilaw. Yung van lang din po may ilaw. Tapos parang kami, uy, baka mamaya may nasa window na nakasakaganon. Yung imagination namin, sobrang nag-run wild. Kasi nga, wala na kami makitang ilaw eh. So, ayun, yun po yung mga kinakalimutan na moments namin na ayaw na lang namin actually tumingin. So, yun. Ako naman, actually ako may third eye ako. So, pag nakakita or nakakaramdam naman po ako sa mga locations namin, may times na dinidema ko na lang po or kinakausap ko sila na sorry ako, pasensya na nabubulabog namin kayo, ganyan, or something na nagtatabi-tabi po ako, ganyan. Parang for me kasi it's normal na may nararamdaman po ako or may nakikita po ako na something. Ako medyo marami. Bata pa ako, naglalaro ako sa long table namin sa Nueva Ecija. Nang bahay-bahayan, ako lang. Tapos may mga kurti-kurtina pero towels yun. Tapos isang beses, may nakita ko na naka-float na legs. Tapos, pero ito nakakatawa kasi ibis na, kung ito yung long table, andito yung nakita kong paa, pair of legs. Dito ako pumunta, as in sumisigaw ako pero papunta sa kanya. Tapos sabi ko, lola ko yon. And then tinanong ako ng mga kapatid ko, anong suot? Sabi ko, saya, and then parang gray or brownish, parang ganon. And it turned out na yun yung suot niya nung namatay siya. Okay, marami pa. May mga, ayoko pumupunta rin sa mga patay kasi madalas may sumusunod. May maids ako, dalawa sila, papunta sila sa akin, kumakain, nagdi-dinner ako. Tapos nagtatawanan sila, sabi ko gano'n, sino yung nasa gitna nyo?
sino yung lalaki sa gitna nyo? Tapos nagganunan sila. Ma'am naman, nakakatakot ka naman eh. Kasi na nangyari pala, kaya ako nakakakita. Kasi yung neighbor namin, nagpa-renovate ng bahay and may namatay. Pero hindi nila sinabi. Kumbaga, silent sila, hindi nila sinabi. Pinaalam sa marami na may namatay. So yun pala yung nakita ko. Ano pa ba? Meron pa mga pag-taping din. Tapos sa Antipolo, may mga nakikita ko na mga nasa puno na mga itim and mga mata nila na umiilaw. Pero, tama yun na dapat kinakausap ko sila. Alamin mo kung bakit or anong ginagawa nyo and sabihin mo na wala kayo doon para manggulo. And sila rin parang curious din sila kung ano nangyayari sa taping yun. Parang nakasampay lang sila sa puno and nanonood. So sinasabihan ko lang din yung mga tao na huwag kayo magkakalat. Kasi syempre, ayaw nila yun na istorbo din sila. Actually, marami. Pinasanay na lang ako. Minsan, pag toothbrush, alam mo yun, nararamdaman mo meron sa likod mo. And sabihin mo lang, naantok na ako, ayaw akong matakot, tapos, di ba? Yung mga ganun. O, dead mo ka na lang. And yun nga, kakausapin mo. Meron pa, habang kumakain. May parang bata na checkered yung, stripes pala yung ano niya, yung kanyang shirt. And then, nasa kabisera ako na upo kumakain. Tapos ito yung papupuntang second floor, hagdanan niya. May batang gumagano. Tapos pag titingin ako, gaganon siya. Gaganon siya pa. Tapos titingin na naman siya, gano'n. Nagtatago, nakikipagtaguan sa akin. Ayun, madami actually. Sanay na. Thank you. Ako naman, 3 beses na akong pinapasok sa loob ng kabaong. And promise, iba ang feeling sa loob. At every time pinapasok ako sa loob, after the shoot, nilalagnat ako. And recently lang na witness pa ni Heaven, 4 days ago, pinasok na naman ako sa Ataol. At grabe, nilagnat na naman ako. At I guess kasi parang sabi nila, bago daw yung Ataol, pero feeling ko Ataol for rent yun eh. Yun yung mga ginagamit, pangburol lang eh. Tapos pag ililibing na, i-cremate na, syempre gamit na yon, parang amoy bangkay dun sa loob eh. So, iba yung feeling talaga. Hindi ko alam kung psychological yun, pero every time nilalagnat ako. At ang nakaka-amaze din, magdadasal lang ako during habang nilalagnat ako, magdadasal lang ako ng taimtim talaga. Magpapasintabi lang ako kung may na-istorbo man ako doon sa Ataol na yun. Nawawala yung aking lagnat kinabukasan. Ako naman naniniwala naman ako, oo, pero di pa po kasi ako nakaka-experience ng mga